Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas po dito sa ating podcast, Life with Dante M. May kakaibang kwento po ako na gustong i-share sa inyo. Kasi ang sabi, mangyayari po ito bukas. Huwag naman sana po kayong maalarma at sabihin baka ito na yung katapusan ng mundo. Kasi wala man ganon na sinasabi dito sa kwento. Kaya lang, siyempre hindi natin maalis yung pag-alala ng mga tao, lalo yung ating pong mundo. Kahit nga dito sa Pilipinas po, napakainit. Minsan, nagtataga bagsak na rin po yung ulan, pero just the same, yung temperatura po, pag lumalabas yung araw, talagang napakainit. Sa ibang lugar dito sa ating bansa, umaabot sa 45 degrees Celsius yung init po. From 42 to 45 degrees Celsius. In other countries, noong mga nakaraang buwan, tinatamaan po. May mga nasusunog. Sa Australia, sa Canada, sa Amerika, yung mga wildfires. Pagkatapos ngayon, bukas daw mga kababayan, puputok yung araw. May massive solar eruption. Ang alam natin sa puputok ang araw, di ba? May kanta na puputok na ang araw. Ang ibig sabihin po, sisikat na yung araw. Pero ito talagang literal na puputok yung araw po mga kababayan. Ang tawag sa Ingles, solar eruption. Diba? Parang bulkan. Ito po yung balita. Mga kababayan, sabi dito sa Mail Online, solar wings eruption. Earth could be hit by 600,000 mile wide birdwing solar eruption tomorrow. Sabi po ng ng mga astronomers. Yan, matindi po. Sabi dito sa balita, noong Tuesday, yung ating mga astronomers, nakita nila yung tinawag nilang vast birdwing eruption and sent waves of superheated plasma surging across the sun's northern hemisphere. At over 600,000 miles long or 1 million kilometers, the filament of solar material was more than twice as long as the distance from the Earth to the Moon. Ganon ganon kalaki mga kababayan, ganon kalapad yung pagliyab mga kababayan ng araw sa kanyang solar eruption, yung pagputok. Ngayon, ang prediction po, siyempre malayo yung araw sa atin. Yung filament eruption could hit Earth tomorrow. So sabi dito po sa balita, in a post on X, formerly Twitter, Aurora Chaser, yung Aurora Borealis, yung nakikita po sa northern part ng ating mundo na parang nagsasayaw-sayaw na mga lights, iba-ibang kulay. Yan ang Aurora Borealis po. Yung nagsusubaybay noon, ang tawag Aurora Chaser. Si Jor Atanakov predicted that the full force of this eruption could trigger a severe or even extreme geomagnetic storm, the highest level on official rating systems. Kaya nagpaabot sila ng warning. Kasi may epekto po sa ating planet Earth. So sabi dito, stunning video recorded by the NASA Solar Observation Satellite shows the moment that filaments of plasma 75 times larger than Earth, matindi po, peeled away from the sun in a pair of sweeping wings. Ayan po, ang tinatawag na filament. Ito yung lagablab ng apoy. Nang pumutok yung araw, ayan ang napurma. Parang wings. Parang pakpak ng ibon po. Ito pala, mga kababayan, napakalaki niya. 75,000 times larger than Earth. 75,000 times na mas malaki sa ating mundo. Ganun kalaki po. At syempre, pag irap niya, mga kababayan, ay magta-travel siya from the sun to the space and towards the earth. Yung apoy, parang dilaan tayo ng apoy. Kaya siguro mga kababayan, actually, lagi pong pumuputok ang araw.
may solar eruption. That is normal. Kaya lang ngayon, lumaki ng lumaki. Noong mga nakaraang panahon, hindi man siya kasing laki yung lagablab niya, yung pagtapo ng apoy from the surface of the sun. Pero ngayon, yung parang tawag dito, pag nagsiga ka ng apoy, di ba? Nagsiga ka ng kahoy, ang apoy lumalagablab, di ba? Ayan, pag tinamaan ng hangin, gumaganon. Sumisiklab yung apoy, tumitilapon sa hangin, o ganon yung kalagayan. Pero yung tapon ng apoy po, napakalaki. 75 times the size of planet Earth. Kaya medyo nag-aalala yung ating mga astronomers sa possible effects dito po sa ating planet Earth. Kasi towards sa planet Earth, mga kababayan, yung pagtilapon ng apoy. Ayan yung actual image ito, mga kababayan, ng ating araw. Hello. Yan, pumuputok-putok siya. Ito, lahat ito pumuputok-putok. Nakikita ninyo sa surface, pumuputok. Pumuputok-putok siya. Yan Pero ito napakalaki Parang pakpak ng ibon. Napakainit niyan, mga kababayan. Kaya sabi dito sa balita, most of the material was shot out of the sun's north pole, so it will mostly avoid Earth. Buti naman. However, astronomers say that Earth will probably receive a glancing blow from the wake of the passing storm. So pwede pa rin tayo na mahagingan o mahagip, mga kababayan, ng pagtilapon ng apoy galing po sa galing mismo sa surface ng araw. That means there is an increased chances of being able to spot the northern lights and a risk of disruption to electrical equipment. Kaya possibly magkaroon ng mga power disruptions sa mga bansa na malapit po dito sa tatamaan ng pagtilamsik, pagtapon ng lagablab ng araw. Ganon, mga kababayan. Ayan siya. Astronomers have detected a bird-wing solar eruption emerging from the sun. And it is, nung Tuesday siya na-detect. And say it is heading for Earth. Papunta yung direksyon sa mundo, sa ating planet Earth. Sabi dyan, astronomers now warn that the enormous filament eruption could strike Earth with a glancing blow tomorrow. Ayan siya. Filtered siya, kaya ganyan. Finilter siya para yung image siya hindi nakakasilaw. Di ba? Ito po yung yung post ni Jor Atanakov. Sabi niya diyan, what a spectacular CME, coronal mass ejection from the huge filament eruption earlier today. Unfortunately, it is directed north and will miss us. A direct hit from a CME like this can be high-end G4 storm material, maybe even G5. Aurora chasers watching the eruption were shocked by its sheer size, with one saying it could cause a G5 or extreme geomagnetic storm. Ayan po yung imahe ng araw. Yan, pumuputok-putok siya. Yan, tapos tumatalsik yung mga apoy sa paligid po. Ito po yung northern lights dito sa Earth. Yan, makikita po sa northern hemisphere ng ating mundo, may mga nagsasayaw-sayaw na sasayaw-sayaw na tawag dito lights. Kaya sabi dito, on the more serious end of the scale, they can cause an overload to electrical infrastructure, damaging the power grid and railway lines, and potentially even sparking electrical fires. So, pwedeng magkasunog po kasi pwedeng madamage yung ating power grid. Ganon pala siya. So, sabi dito, solar storms present a clear danger to astronauts and can damage satellites. Ayan po yung ating araw.
tumindi yung paglalagablab po niya. Yan o, sabi diyan, solar flares can damage satellites and have an enormous financial cost. The charged particles can also threaten airlines by disturbing Earth's magnetic field. Very large flares can even create currents within electricity grids and knock out energy supplies. When coronal mass ejections strike Earth, they cause geomagnetic storms and enhance aurora. Galing po siya sa NASA, kaya credible itong information. They can disrupt radio waves, GPS coordinates, and overload electrical systems. A large influx of energy could flow into high-voltage power grids and permanently damage transformers. Pwedeng sumabog yung mga transformers natin. This could shut off businesses and homes around the world. You see? Source, NASA, solar storm and space weather. Sa Bible po, sabi, there will be signs in the sun and in the moon, in stars, and upon the earth, perplexity among nations. So malamang parte na to ng mga tanda, mga kababayan ng ating panahon, signs of the times. Hindi kaya mga kababayan? O ngayon, ipakita ko sa inyo kung paano, anong itsura ng Northern Lights. Siguro nakakita na din kayo, lalo yung mga nandyan sa parting Canada, Alaska. Ayan o, Aurora Borealis, Northern Lights. Yan ang makikita as a result ng pagputok ng araw. Solar eruptions mga kababayan. Yan o, ang itsura ng Northern Lights. Parang nagsasayaw-sayaw siya. Manalangin lang po tayo mga kababayan. Kasi po, sa totoo lang, hindi pa man po matatapos ang mundo. Sa Bible, yung end of the world, hindi nangulugan the end of planet Earth. Kasi, sa Bible po, after the rapture, 7-year tribulation, 1,000 years pa, mga kababayan, ang itatagal ng mundo before ito pong sasabog. Masusunog itong mundo after 1,000 years of reign ng ating Panginoong Hesukristo. Yan ang sabi sa prophecy sa Bible. Kaya yung mga nagsasabi na baka niya hindi na tayo umabot ng 100 years, masunog na yung ating mundo. Hindi man po totoo yun. Mga prediction lang yan, yung mga believers ng global warming, climate change. Pero sabi sa Bible po, malapit na tayo sa rapture kung saan mawawala yung mga believers kasi kukunin na ng ating Panginoong Hesukristo before siyang babalik dito. Magkakaroon po ng at the end of the tribulation period, 7 years, babalik physically, magpapakita sa atin yung ating Panginoong Hesukristo. Then, He will reign for 1,000 years. So, matagal-tagal pa po. He will reign the world with us, believers only. Yung hindi mga believers po, wala. They will be destroyed, mga kababayan. Yung mga masasamang loob po, yung mga hindi naniniwala ng ating Panginoong Hesukristo, ay ating totoong tagapagligtas. Hindi tumanggap sa kanyang inoffer na kaligtasan para sa ating kaluluwa. Mawawala sila. They will all be destroyed. Kahit ka presidente, general ka pa, hari ka pa ng kung anong bansa. Ganon ang sabi po sa prophecy mga kababayan. Ang mga magiging rulers po ng mundo are the believers. Christ will rule with the chosen people. Yung mga naligtas, mga kababayan. Yan ang totoo niyan. In all these things na nakikita natin sa paligid, these are all signs of the times, including earthquakes, wars, and rumors of wars at ang sama ng pag-uugali ng mga tao ngayon. Huwag na kayong magtaka pati ang pagdami ng mga bakla, tumboy. These are all signs of the times. Ang pagdami ng mga bakla, kasi nung ating panahon, paisa-isa lang yung bakla sa classroom. Nung panahon ko nga po ng high school ako, sa buong community namin, high school, buong department namin, 2 lang yung bakla. Pero nang mag-college na kami mga kababayan, padami ng padami sila. Pero yung mga bakla, di man nanganganak. Yung mga tomboy. At ngayon po, dumami ng dumami. Ang tawag niyan sa Bible, the signs of Lot. Kasi yung panahon ni Lot na sinunog yung Sodom and Gomorrah, ang daming bakla. So, nothing new under the sun mga kababayan talaga. So, naulit lang yung history. History repeats itself.
Kita ninyo? Kaya if you're a student of prophecy, mga kababayan, you will know. Ako kasi I'm a student of prophecy, kaya alam natin ito. At kasama sa mga tanda, ang tanda mula sa araw. Itong pagputok ng araw, ang tawag scientifically, geomagnetic storm or solar eruptions. Nasusulat po siya sa Bible. So yan ang rason kung bakit sabi ko, yung episode natin ngayon sa Life with Dan TN, naiiba ngayon. Kasi hindi ko matiis na hindi i-share sa inyo ang kwentong ito, mga kababayan. Kung di pa kayo nakasubscribe dito sa ating channel, click subscribe po and share ninyo po sa ating mga kaibigan, sa inyong mga kaibigan, kakilala, para ma-inform sila sa ganitong mga istorya, ganitong mga kwento. Pero wag po kayong matakot. God is in control. Okay po? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.